DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Nakapagsasalita ka ng ganyan kasi hindi ikaw ang minaltrato. Hindi buhok mo ang halos maubos sa sabunot. Hindi ikaw ang nakaranas tadyakan sa mukha habang natutulog. Halos lumuha ako noon ng dugo dahil sa kaapihan na ramdaman ko. Kaya wag mo akong diktahan. Dahil sa ipinaranas nila sa akin, tumigas ang dibdib ko. Walang sisibol na kapatawaran sa pusong pinaging bato ng kanilang kalupitan! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Sabel! Nasaan ka ba, punyemas ka? Ito po, nasa likod bahay po ako. Nagsasampay po ako ng mga nilabad kong damit. Kahit ano bang ginagawa mong linti ka, ha? Pag tinawag kita, dapat narito ka agad sa harap ko, ha? Aray ko! Aray ko, ha? Huwag kang iiyak yan. Pahirin mo yan, luha mo. Pahir! Apo! Pumunta ka sa butika dyan sa may labasan. Ibili mo ako ng gamot sa high blood. Sa itong reseta, Opo! bilisan mo, ha? Opo! Mamaya kung saan ka pa sumabit. Kailangan ko nang mainom yan dahil sumasakit na yung bato ko. Naubusan pala ako ng gamot. Hindi ko agad napansin. Sige na! Lakad na! Ang hirap pala. Magpalang ina. Nagiging api-apihan. Kapag sinampal at sinabunutan ako ni Tita Nona dahil nasunog ko ng konti ang sinaing. Kasi naman, may iniutos din siya sa akin. Nakalimutan ko tuloy na may nakasalang pala ako sinaing. Isabel! Ay, sandali lang. Ay, kayo po pala, Tata Monching. Saan ba punta mo, Inutusan po ko ni Tita Nona. Bibili po ng gamot niya sa high blood. Kaya sobrang magagalitin yung madrasta mo. Kasi nga, high blood. Kahapon rin narinig ko, sinaktan ka na naman niya. Ayan nga. May maliit pang putok dyan sa labi mo. Wala naman pong araw na hindi ako sinasaktan ni Tita Nona. Tata Monching, ginagawa ko naman po ang lahat. Masipag naman po ako sa bahay. Lahat pong trabaho sa amin ako po ang gumagawa. Ang mga anak nila ni Papa, tamad lahat.
Pansin ko nga sa tatlong kapatid mo sa ama, si Ferdy lang ang parang may amor sa'yo eh. Itong dalawa, mana sa ina, maldito't maldita. Nung magbakasyon ng papa mo mula sa Saudi, hindi ka ba nagsumbong? Ha? Naku, hindi ko po pwedeng gawin yun. Bakit hindi? Baka po, hindi po ako paniwalaan ni Papa. Kasi po, pag nagbabakasyon si Papa dito sa Pilipinas, mabait naman po sa akin si Tita Nona. Pero pag nasa abroad na po ulit si Papa, malupit na naman po siya sa akin. Napaka-ipokrita talaga ng nonang yan. Sige na. Bilisan mo, baka mainip ang demonyitang madrasta mo. Baka masabunutan ka na naman. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ganito na lang ang naging buhay ko. Tagalaba, tagahugas ng mga plato pagkatapos ko nang kumain. Mabuti na lang may produktong katulad ng Pride Powder at Smart Dishwashing Gel. Dahil sa mga ito, medyo gumagaan ang mga trabaho ko dito. Pero para na akong katulong sa bahay na to. Isabel! Po! Naghuhugas po ako ng mga plato! Bakit po? Yung medyas na puti raw ni Iris, hindi niya makita. Ay, nandun lang po yun sa drawer niya. Doon ko lang po inilagay. Ay, Lintek! Punta ka rito! Ikaw ang magganap! Bilisan mo at malalater sa school ang mga anak ko! Opo, nandiyan na po! Aba, ayun si Nona. Nagmamadali. Sigurado sa sugala na naman ang punta ng babaeng ito. Patawarin ako ng Diyos, pero asar na asar ako sa kanya. Malupit siyang madrasta. Palibhasa, anak ni Fred sa unang asawa nito si Isabel. Pakiramdam siguro ni Nona, karibal pa rin niya ang anak ng unang asawa ng kanyang kinakasama. Aba, cellphone ko ba ang kumikiriring? Oo nga, akin nga. Hello? Hello, Itay. Si Carol po ito. Oo nga, alam kong ikaw. Lumabas ang pangalan mo din sa monitor ng aking cellphone. Ano na? Bakit hindi na kayo bumalik dito sa Maynila? Itay, masarap po palang buhay dito sa probinsya ng manugang ninyo eh. Napag-usapan ho namin mag-asawa, dito na lang ho kami titira. Paano yung bahay nyo din eh? Yun na nga po. Ang usapan po namin ni Delphine, ibebenta na lang namin yon. Tapos, dito na lang din kayo sa probinsya. Mas presko at sariwa ang hangin dito. Sariwa ho, pati mga gulay. Sa totoo lang, ako'y nagsasawa na rin sa buhay Maynila eh. Gusto ko ang ideya mo, anak. Matutuwa po si Delphine pag sinabi kong gusto nyo na rin sumama sa amin. Sige. Paluwasin mo si Delphine, ano? Para maasikaso ang pagbibenta ng bahay nyo dito sa Esquatro Seria.
Salamat naman at payag ang itay mo na sumama sa atin dito sa Cagayan, Carol. Tubong probinsya rin ng Itay, Delphine. At yung mga laking probinsya, pag nagkaedad ang mga yan, nako, gugustuhin rin nila bumalik na sa probinsya. Ako na lang ang luluwas para ihanap ng buyer ang bahay natin doon sa squatter. Magkano kaya mabebenta yon? Pepresyohan ko ng 400,000. Maayos na rin kasi yun eh. Up and down at konkreto. Hindi pa nga lang masyadong finished. Kapag tinawanan ng 300, bibigay ko na. Aba sige, maipupuhunan din natin yun dito sa iniisip mong maliit na babuyan. Nagsawa na rin ako sa buhay sa Maynila. Dito, mas magiging tahimik ang buhay natin. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Halika nga rito, tonta ka! Sobra kang bobo! Napakatanga mo! Kakalbuhin mo! Tama na po, Tito Nun. Ang sakit naman po eh. Maawa na kayo sa akin. Kung di ka ba naman tanga, kita mo na naka-charge yung cellphone ko. Bakit mo tinanggal? Hindi naman po ako nagtanggal, Tita Nona. At sino? Pagbibintangan mo mga anak ko? Ha? Mga anak ko ituturo mo? Ha? Ha? Hindi ka lang tanga! Sinungaling ka pa! Tama na po! Tangya. Naawa niyo, tama na po! Tama na! Mano po itay? Oh, kawang ka ng Diyos. Ano ba nangyari doon sa buyer nitong bahay nyo, ha? Nagkasundo ba kayo? Gusto ko sana nung kausap ko, kaso kulang ho ang pera niya eh. Kung papayag daw ho ako, magda-down muna siya ng 200,000. Saka na lang daw yung 100,000. Bako, mahirap yung gano'n. Yun na nga akong naisip ko, kaya hindi ako pumayag. Ang layo ho ng Cagayan Valley para magpabalik-balik ako dito para maningil. Kung talagang interesado siya dito sa bahay nyo, gagawa yun ng paraan. Magdedelehe yun para mahustong pambayad niya sa'yo. Saka may iba pa naman akong tumitingin, kaya okay lang. Habang narito ka sa Maynila, sinong kasama ng asawa mo sa bahay? Wala ho kayong dapat ipaglala, itay. Kahit nag-iisa doon si Carol, hindi siya maano ron. Isa pa ho, nandun yung pamangking ko si Joseph. Nagbilin ho ako sa kanya na habang narito ako sa Maynila, sa gabi sasamahan niya ron ang auntie Carol niya. Alam mo, gusto ko na rin makaalis sa lugar na ito eh. Ma-high blood ako din eh. Bakit naman ho? Naasyaran ko sa ugali ng kapitbahay nating si Nola. Tumataas ang presyon ng dugo ko pag naririnig kong binubugbog na si Isabel. Hindi na siya naawa doon sa bata. Ginawa lang nga nilang alilang mag-iina. Madalas pa niyang sakta. Huwag ho kayo masyadong maasar. Makukonsumi lang kayo. Yan naman hong ganyang kalupitan sa kapwa. May karma ho yan. Makakarma rin ho ang nonang yon. Isabel! 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 Nako, lintik ang bata ka! Masasabunutan na naman kita eh! Asan ka ba? Kanina pa kita tinatawag dyan! Isabel! Saan kaya itong gagang batang to? Siguro natutulog pang maldita. Neto, oo. Pupuntahan ko siya sa kanyang kwarto. Tatadyakan ko siya sa mukha. Pag inabutan ko, nakahilata pa rin siya sa higaan. Isabel!
Hoy, tanghali na! Natutulog ka pa rin. Ano? Wala siya rito. Oh, wala rin dito ang kanyang mga damit. Tarantadang bata! Gaga talaga! Naglayas ang walang niya! Sa paglalayas ni Isabel, saan siya dadalhin ng kanyang kapalaran? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May Pangako ang Bukas. Nakapagsasalita ka ng ganyan kasi hindi ikaw ang minotrato. Hindi buhok mo ang halos maubos sa sabunot. Hindi ikaw ang nakaranas tadyakan sa mukha habang natutulog. Halos lumuha ako noon ng dugo dahil sa kaapihan na ramdaman ko. Kaya wag mo akong diktahan. Dahil sa ipinaranas nila sa akin, tumigas ang dibdib ko. Walang sisibol na kapatawaran sa pusong pinaging bato ng kanila. Harap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako ang Bukas. May Pangako ang Bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May Pangako ang Bukas. Oh, Fred, hello. Buti naman tumawag ka. Ako nga sana tatawag sa iyo eh. Paano may problema? Itong anak mo, hindi ko malaman kung ano bang masamang nagawa ko. Gigisingin ko sana kaninang umaga para kumain. Pagpasok ko sa kwarto niya, wala na siya. Kung saan ako nagtanong, Fred. Kasi nga, nag-aalala ko. Alam mo naman, napamahal na sa akin ang batang yun. Kahit nga sabihin pang anak mo siya sa namatay mong asawa. Hindi ko nga alam. Malay mo, kahit 15 anyos lang siya, baka may boyfriend na at baka nakipagtanan. Oo, Fred. Tatawagan kita agad kung ano mangyayari sa paghahanap ko. Sige, bye na. Tatawagan kita agad kung ano man ang balita. Ayan, pare. 50 square meter ang luwang ng loteng ito, wall to wall. Sinakop ko ng buong lote nang patayuan ko ng bahay. Ang salas naka-tiles, pero ang flooring sa kusina, linoleum lang ang nakalatag. Pero naka-tiles din ang lababo't banyo.
O hindi ba pwedeng mabawasan ng 300, Mandelpi? Tapat na yun eh. Baka naman pwede makatawad. Hindi nga pwede, tapat na yun. Squatters area nga ito pero awarded ng mga lote rito. Yung papel na ibinigay ng Housing Authority, ibibigay ko rin sa'yo pagka nagkasundo tayo. O ano, payag ka? O sige na nga. O tayo naman sa bangko. Doon tayo magbayaran. Mang Monching, aalis na ho pala kayo sa bahay na yan? Oo, Nona. Nagdesisyon ang anak ko at ang manugang ko si Delphine na ibenta na nila ang kanilang bahay. Nagkabayaran na. Kaming magbiyaran magbabiyahe na bukas papuntang Cagayan. Doon na kami titira. Ay, mawawala na pala kami ng isang mabait na kapitbahay. Nako, kami naman paalis na. Baka hindi na ulit tayo magkita, pero gusto kong paalalahanan ka. Tungkol ho saan? Kung sakaling babalik pa sa bahay niyo si Isabel, abay, tratuhin mo naman ng maayos yung bata. Lagi mo na lang sinasaktan. Hindi ka ba naawa sa kanya? Ulila na nga sa ina. Minamaltrato mo pa. Ay, sige. Maiiwan na kita. Buisit. Intik na matanda ito. Masyadong pakialamero. Hunghang. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Aling Carol, ako na po maghuhugas ng mga pinggan. Ako na po dyan. Sige, ikaw na nga dito dahil napagod na ako sa pagluluto. Opo. O etong smart dishwashing gel. Opo. Gumamit ka nito para madaling matanggal ang sebo. Siya nga pala ha. Kung desidido kang dito ka na talaga sa puder namin, hindi kaya mas maganda kung Inay Carol na lang ang itawag mo sa akin? Sige po. Gusto ko po yun. Inay Carol. Hindi ka na kaya masundan ng madrasta mo dito sa Cagayan, ha? Kahit po masundan niya ako dito, hindi na po ako sasama sa kanya. Tsaka hindi na po niya malalaman na narito ko. At tiyak naman pong hindi sasabihin sa kanya ni Lolo Monching na siya ang nagsabi sa akin na dito ako pumunta sa inyo. Siya rin po ang nagbigay sa akin ng pamasahe sa bus. Tinawagan din ako ni Itay nung araw na darating ka dito sa Cagayan. Sabi niya, abangan daw kita sa bus terminal. Naawa po siguro sa akin si Lolo Monching. Oo. Kasi naririnig niya pag sinasaktan ako ni Tita Nona. Siya. Huwag ka nang iiyak. Hayaan mo. Dito'y ituturing ka naming tunay na anak. May barangay high school na malapit dito. Mag-aaral ka. Dito, walang mang-aapi sa'yo. Delphine, yung bang perang napagbentahan mo sa bahay dala-dala mo ngayon? Cash? Sa bangko ko kami nagbayaran, Itay. Dineposit ko kagad sa bank account namin ni Carol. Doon ko na lang withdrawin pagdating natin sa Cagayan. Mabuti naman. Delikado kasi. Kung may dala kang malaking halaga ng pera. Siya nga ho pala, Itay, naalala ko. Kahapon ho nakita kong kinausap kayo ni Nona. Nagtanong po ba sa inyo kung tungkol kay Isabel? Hindi naman siya nagtanong. Pinangaralan ko pa nga Sabi ko, sakaling
magkikita pa ulit sila ni Isabel, abay tratuhin niya ng maayos. Wala ho siyang kamalay-malay na kayong nagbigay ng pamasahe sa anak-anakan niya. At kayo rin ang naghatid sa bus terminal. Naaawa na kasi ako kay Isabel. Lagi na lang sinasabunutan, sinasampal. Kaya nang magsabi sa akin yung bata na maglalayas na lang daw siya, naisip ko na doon na lang siya papuntahin sa inyong probinsya. Baka kasi mapahamak siya lalo kung sa ibang lugar mapupunta. Papasalamat nga ho ako. At doon sa Cagayan nyo naisipang papuntahin ng batang yun. Hindi ho namin kayo nabigyan ni Carol ng apo. Kaya itong si Isabel, ituturing ho namin siyang tunay na anak. Auntie Carol, pinadalan po kayo ni nanay ng... Ay, may ibang tao pala. Pamangkin ka ni Inay Carol? Ikaw siguro yung Joseph. Tama? Ako nga. Pamangkin ako ni Uncle Delphine. Halika, pasok ka. Ako naman si Isabel. Oh, Joseph, ikaw pala. Kilala mo na ba si Isabel? Ngayon pa lang ho kami nagkakilala, Auntie Carol. Simula ngayon, dito na siya titira. At dito na rin siya mag-aaral. Sayang nga lang at hindi na kayo magiging magkaklase. Anong year ka na ba sa susunod na bukas na ng klase, Joseph? Fourth year high school na po, Auntie. Ikaw, Isabel, anong year ka na pagpasok mo? Kwan kasi, matagal ako napahinto ng pag-aaral. Magpa-first year pa lang ako. Di bale, kakahabol ka rin. Ang importante, mag-aaral ka. Siya nga po pala, Auntie. Heto po, oh. Pinadalan kayo ng nanay ko ng ginataang sitaw at kalabasa. Ay, sabihin mo sa nanay mo, salamat ha. Tamang-tama. Ngayon ang dating ng uncle mo galing Maynila. Kasamang tatay ko. Magugustuhan nila ito. Sige po, tutuloy na po ako. O siya, sige, ingat ka. Isabel. Sige. Alam mo, Isabel, mabait ang pamangkin na yon ng asawa ko. Pag nag-aral ka na, may mahihingan ka na ng tulong sa paggawa ng mga assignment. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Isabel, hindi ka ba nagsisisi na pinapunta kita dito sa Cagayan? Mahirap ang buhay din eh. Tulad ngayon, narito ka sa bukid at tumutulong ng pagtatanggal ng mga damo sa gitna ng mga pananim. Masaya po ako dito, Lolo Monching. Hindi mo ba namimiss ang buhay, Manila? Sino po ang makakamiss sa bunot at sampal na lagi ko natatanggap mula kay Tita Nona? Oo nga. Hindi ko maintindihan ang madrasta mo yun. Bakit napakalupit sa'yo? Sabi po ni Nanay Carol, pag-aaralin daw po nila ako. Sinabi ko rin yan sa kanila. Sabi ko, may barangay high school naman dito sa Nayon. Dapat ka ako makatapos ka kahit high school man lang. At kung suswertehin, baka pati hanggang college. Magpapakabait po ako sa poder ng anak at manugang ninyo. Gagawin ko po ang lahat para hindi ako maging pabigat sa kanila, para matuwa po sila sa akin. Ngayon palang masaya na silang naging anak-anakan kanila. Ang problema, baka pagbalik ng tatay mo galing Saudi, baka hanapin ka. Hindi na po ako papayag na ibabalik niya ako sa Maynila. Hindi na po ako babalik sa mala-impyernong pinanggalingan ko.
Alam mo, Delphine, kailan lang natin nakasama si Isabel, pero napamahal na agad siya sa akin. Magaan din ang loob ko sa batang yan, Carol. Pakiramdam ko, anak natin siya. At saka si Itay. Nakikita ko, giliw na giliw siya kay Isabel eh. Kung ituring niya, parang tunay niyang apo. Ang iniisip ko lang pag dumating galing sa Saudi si Fred, hindi kaya niya hanapin ang anak niya? Hindi niya alam narito sa Cagayan si Isabel. Anong malay mo kung may nakakitang sumakay si Isabel ng bus papunta dito sa Cagayan? Halimbawa nga malaman ni Fred na naritong anak niya at sunduin niya rito, si Isabel nang bahalang magdesisyon. Malaki na siya at may kakayahan na siya magpasya para sa sarili niya. Hindi pa man nangyayari. Nalulungkot na agad ako, Delphine. Carol, Mahal ko na si Isabel. Ayoko na mapalayo pa siya sa atin. Hoy! Magsigising kayo! Tulungan niyo ako dito sa kusina ba? Wala na si Isabel! Wala na tayong katulong! Magsigising kayo! Baka sapakin kita dyan. Ano nakakainis ang sinasabi mo? Hindi na kayo pwede magsenyorita. Wala na kayo mauutusan pa. Bintek, kung kailan nagmamadali, oo. Saka pa may tatawag sa cellphone. Hello? Oh, sino ito? Kasamahan ka ng asawa ko? Yan, sa Saudi? Bakit? Ano nangyari kay Fred? Ha? Magsalita ka! Ano nangyari sa kanya? Ano? Hindi totoo yan! Ma? Hindi totoo yan! Bakit? Ano nangyari? Sino tumawag? Ang papa nyo! Nasunog daw ang tinutuloy ang bilan ng papa nyo sa Saudi. At isa siya sa mga trabahador na hindi nakalabas. Wala na ang papa nyo. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Nakapagsasalita ka ng ganyan kasi hindi ikaw ang minaltrato. Hindi buhok mo ang halos maubos sa sabunot. Hindi ikaw ang nakaranas tadyakan sa mukha habang natutulog. Halos lumuha ako noon ng dugo dahil sa kaapihan na ramdaman ko. Kaya wag mo akong diktahan. Dahil sa ipinaranas nila sa akin, tumigas ang dibdib ko. Walang sisibol na kapatawaran sa pusong pinaging bato ng kanilang kalupitan. May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas.
May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan. Mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Nagugutom ka na ba? Ay, hindi pa po, Inay Carol. Pinanonood ko lang po yung ginagawa ninyo. Gusto ko kasi matuto kung paano pagluluto ng pinakbet. Madali lang ito. Paborito ito ng Itay Delfin mo eh. Ay, siya nga pala. Kinausap na ng Itay Delfin mo yung isang teacher dyan sa Barangay High School. Oo. Sinabi niya na ang dala mo lang yung elementary report card. Pwede na raw yun sa pag-enroll mo. Ang school na raw makikipag-usap sa school na pinanggalingan mo. Salamat po. Kung hindi po ako umalis sa poder ni Tita Nona, hindi na po siguro ulit ako makakatuntong ng eskwelahan. Ipagdasal mong maging maganda ang ating pagbababuyan, pati ng maliit na tindahan natin. Pag maluwag tayo, hindi lang high school ang gusto naming matapos mo. Gusto rin naming makapagtapos ka ng college. Salamat po. Ang bait niyo po sa akin. Huwag ka nang iiyak. Ano ka ba? Nakakaiyak po kasi. Hindi ko naman po kayo kadugo. Pero minahal ninyo ko. Si Tita Nona po, pangalawang asawa siya ng tatay ko. Dapat maging pangalawang ina ko siya. Pero pinagmalupitan niya ako. Siya, tama ha? Palarin lang tayo. Dito sa poder namin, gaganda ang buhay mo. Ipinapangako ko yan sa'yo. Tay, napapansin ko tuwing hapon, narito kayo sa kubo sa harap ng bahay. Parang lagi kayong nag-iisip. May problema po ba kayo? Wala akong problema, Delphin. Naninibago ho ako sa inyo pag lagi kayong tahimik. May naisip lang ako. Gaya ho ng ano? Gaya lang yung bagang naalala ko ngayon nung umalis ako noon sa aming bayan sa Bicol. Kabataan pa ako noon. Nakipagsapalaran ako sa Maynila. At awa ng Diyos naging maayos naman. Nakilala ko ang aking naging asawa na, yun nga, naging ina ng asawa mo. Sa Maynila na ako tinubuan ng puting buhok. At ang puting buhok na yun ay wala na rin. Doon na rin binawian ng buhay ang asawa ko. At ngayon, sa dapit hapon ng aking buhay, narito naman ako sa inyong probinsya. Tuwing hapon, tinatanong ko ang paglubog ng araw. Sino mag-aakala na ang isang Bicolano ay dito lulubugan ng araw sa malayong probinsya sa norte, dito sa Cagayan. Huwag po kayong magsalita ng ganyan. Matagal pa po tayong magkakasama-sama. Delphi,
Walang immortal na tao. 87 taong gulang na ako. Nung isama niyo akong mag-asawa dito sa Cagayan, ako'y 69 anyos lang. Halos 20 taon na rin pala ako dito. Kami nga ho ni Carol, eto nga ho. May mga puti na rin ang buhok namin. Pero ang isang ikinatutuwa ko sa pagtira ko dito, masasabi kong ako'y naging bahagi sa pag-akay sa isang tao para mapabuti ang buhay. Si Isabel, itinuring ko siyang apo at itinuring naman niyo siyang anak. Dito na siya nakapag-asawa. Oo nga po. At pamangkin ko pang buong naging mister niya, si Joseph. Si Isabel, siya ay isang patunay na isang taong nasa kaawa-awang kalagayan ay may pag-asa pang magkaroon ng magandang buhay. Kung sa kanya'y may mag-aabot ng kamay. At tayo yun. Tayo ang tumulong sa kanya. Nailigtas natin siya sa kamay ng isang malupit na madrasta. Hindi na ho siguro naaalala ni Isabel ang masakit na bahaging yon ng kanyang karanasan ni Tay. Masaya na ho siya sa piling ng kanyang asawa at anak. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Joseph, di ka na, kakain na tayo. Ang anak natin, hindi ba sasabay sa pagkain natin? Nakatulog si Aya eh. Mamaya na lang siya. Oh, bakit inaamoy mo pang kutsara tinidor? Ano kasing kumain ako kahapon dun sa kantin ng kumpanya. Amoy sabon ang kubyertos pati baso. Ay, kahit kailan, hindi nag-aboy sabon ang mga gamit natin sa pagkain. Kasi, smart dishwashing liquid lagi ang gamit ko. Mabula at amoy malinis ang mga inuhugasang plato. Hetong kanin. Ay, salamat. Ulam. Favorite mo yan, adobong may liver spread. Ayun na. Wow, sarap na. Siya nga pala, may good news ako. Pero parang bad news din. Ano? Ano kaya yun? Good news na bad news? Ano ba yun? Ang good news, na-promote ako. Wow! Congrats! Ang galing talaga na mister ko. Mamaya, may premyo ka sa akin. Maliligo ako. Gusto ko yan. Pero teka, ang bad news, Ano? baka raw i-transfer din ako sa head office namin sa Makati. Alam mo, sa totoo lang, ayoko nung umalis dito sa Cagayan. Ayokong iwan sina Inay Carol at Itay Delphine. At saka si Lolo Monching. Ay, wala tayong magagawa. Ganoon talaga. Sige. Parte ng promotion mo yun eh. Babot nga ng tubig. Ayan. Kung tututol ako, parang pinipigilan ko na rin ang pag-asenso mo sa inyong kumpanya.
Tama ka, Isabel. Malungkot nga sa amin ang tatay Delphine mo na mapapalayo pala kayong mag-anak. Pati ako. Malulungkot din ako, Isabel. Pero hindi namin kayo pipigilan. Kung saan dinadala ng kapalaran ng asawa mo, suportahan mo. Tama ang lolo mo, Isabel. Ayoko po sana talagang mapalayo sa inyo. Lalo na po sa inyo, Lolo Monching. Huwag mo akong alalahanin, Isabel. Kayo po ang naging daan para makaalis ako sa impyerno ng buhay ko sa piling ni Tita Nona. Dito minahal ninyo ako. Parang tunay na apo. At kayo rin po, Inay Carol. Masasanay din tayo. Tama ang inay mo. Masasanay ka rin, Isabel. At sa akin din, dapat masanay ka ng hindi mo ako nakikita. Kasi matanda na ako. Sino makapagsasabi? Baka isang umaga hindi na ako magising. Lolo Monching naman! Huwag po kayo magsalita ng ganyan. Ba, ang higpit ng yakap mo sa akin. Huwag kang umiyak, Isabel. Sinabi ko lang ang isang katotohanan na tiyak na darating. Kung mangyari man po yun, ang gusto ko po sana, nasa tabi ninyo ako para paulit-ulit kong maibubulong sa inyo ang walang katapusan kong pasasalamat. Hindi na kailangan. Dama ko ang minahal mo rin ako bilang tunay na lolo mo. Sapat na yon. Sapat ng pasasalamat yun. Tama na nga yan. Nag-iiyakan na tayo eh. Wala pa naman yung pinag-uusapan ninyo. Si Lolo kasi, nakakainis. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Pagdating natin sa Maynila, Isabel, nakahanda na ang townhouse na lilipatan natin. Pagmamayari ng kumpanya nyo, yung townhouse na yun? Oo. Part ng promotion ibinigay sa akin ang pagkakaroon ng libreng bahay. Pero sa kanila pa rin yun. Sakaling malipat uli ako ng ibang branch, ibang company employee naman ang titira. Sana maganda yung lugar, no? At sana may malapit na school para kay Aya. Ay, siya nga pala, si Aya. Ayun, tulog na tulog sa backseat nitong kotse. Yakap yung favorite niyang stuffed toy. Siguro, may malapit na school doon. Isa pa, ano ba problema kahit malayo ang school na mapapasukan ni Aya? May school bus naman. Kung sa bagay. Ang tagal mong hindi nakabalik sa Maynila, no? Ilang years nga? Halos 20 taon. 20 years. Tagal nun, ah. Pero ngayong doon ka na ulit titira sa Maynila, may plano ka bang makipagkita sa mga kapatid mo sa ama? Iba na lang ang pag-usapan natin, Joseph. Wag na sila. Oh, ibig mo sabihin hanggang ngayon galit ka pa rin sa kanila? Ang sabi ko, wag natin sila pag-usapan. Ba't parang wala kang ganang kumain? Konti lang nabawas sa kanin na inilagay ko sa pinggan mo. Naalala ko si Isabel, Carol. Lalo ng apo nating si Aya. Namimiss ko sila. Ay, sinasabi ko na nga ba. Pareho lang tayo. Palibasa, itinuring talaga nating parang tunay na anak si Isabel. Nakakapanibagong naroon sila sa malayo. Naalala ko pa kapag narito sa bahay natin ang mag-anak. Napakagulo ni Aya.
Takbo ng takbo dyan sa harap ng bahay natin at hinahabol ang mga manok na nagsisigala. Wala tayong magagawa. Sabi nga ng itay, kung minsan daw, pinaglalayo-layo ng tagumpay ng isa ang isang pamilya. Nagkano ko kaya mabebenta tong mga plastic at ilang piraso ng karton na napulot ko? Ay, hindi na pa humahapdi ang tiyan ko. Pag nabayaran sa junk shop tong konting kalakal ko, bibili na lang ako ng tinapay at iinom ng tubig na mainit. Tama na yon. Pagsapit ng gabi, tatabingan ko naman ng cellophane tong kariton. Dito na rin ako matutulog. Ay, sino bang mag-aakala na sasapitin ko ang ganitong klase ng buhay? Halina na! Ito, ilang bote ng gino, sa inyo na lang. Ay, Pojok, ay sige, salamat ha! Dati, lagi akong maraming pera. Buwan-buwan may tinatanggap akong padala ng asawa ko galing Saudi. Pero mula na mamatay si Fred, doon na rin nagsimula magkawindang-windang ang buhay ko. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Nakapagsasalita ka ng ganyan kasi hindi ikaw ang minaltrato. Hindi buhok mo ang halos maubos sa sabunot. Hindi ikaw ang nakaranas tadyakan sa mukha habang natutulog. Halos lumuha ako noon ng dugo dahil sa kaapihan na ramdaman ko. Kaya wag mo akong diktahan. Dahil sa ipinaranas nila sa akin, tumigas ang dibdib ko. Walang sisibol na kapatawaran sa pusong pinaging bato ng kanilang... Gaya, sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay. Laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Nariyan na yung school bus nyo. O, isakbat mo mabuti itong backpack mo. Oh, kiss na kay Mommy. Bye, Mommy. Bye, anak. Ingat ka. Opo. Ay, salamat. At malapit lang ang school dito sa townhouse na nilipatan namin dito sa Maynila. At nakausap ko mga teacher ng anak ko. Mababait naman.
Pero hindi pa rin ako nasasanay. Ilang buwan na kami nakalipat dito sa Manila pero ang isip ko, lagi pa rin naroroon sa probinsya. Kina Inay Carol at Itay Delphine. Lalo na kay Lola Monching. Miss na miss ko na silang tatlo. Tatlong complimentary ticket na ibinigay sa akin ni Isabel. Kaya sa linggo, pwede tayong mamasyal sa Star City. Oh, talaga, Joseph? Mag-Star City tayo? Oo. Kasi pansin ko parang nabubore ka rito eh. Lagi ko lang kasing naaalala sina Lolo Monching at saka sina Inay Carol at Itay Delphine. Wala ka kasing pamilya dito sa Maynila. Ay, oo nga pala. Ano kaya kung puntahan mong pamilya mo rito sa Maynila? Malapit lang dito yung squatters area ang tiniran mo dati. Pwede kita samahan. Ayan ka na naman eh. Siningit mo na naman ang topic na yan. Di ba ilang beses ko na sinabi sa'yo na ayaw ko silang pag-usapan? Isabel, kalimutan mo na ang galit na nararamdaman mo. Mabigat dalhin yan. Maniwala ka sa akin. Joseph! Makiusap naman! Alam mo, may nabasa akong isang quotation eh. Ang sabi, when there's an anger, there's always pain underneath. Ibig sabihin, hanggat hindi mo tinatanggal ang galit mo, lagi at lagi ka pa ring masasaktan. Maraming beses ako nasaktan noon. Mental at pisikal. May sabunot, may sampal, may masasakit na salita. May mga pang-insulto pa. Kaya pwede ba tama na? Ay, kung galit ka sa stepmother mo, at least makipagkita ka naman sa tatay mo. Galit din ako sa kanya. Kinonsinti niya ang pagmamaltrato sa akin ng pangalawa niyang asawa. Isa pa, hinanap ba niya ako nung pumunta ako sa Cagayan? Huwag mo nang alalahanin ang mga kasalanan nila sa'yo. Ang importante, matuto kang magpatawad para lumuwag na ang dibdib mo. Nakapagsasalita ka ng ganyan kasi hindi ikaw ang minaltrato. Hindi buhok mo ang halos maubos sa sabunot. Hindi ikaw ang nakaranas tadyakan sa mukha habang natutulog. Halos lumuha ako noon ng dugo dahil sa kapihang naramdaman ko. Kaya wag mo akong diktahan. Dahil sa ipinaranas nila sa akin, tumigas na ang dibdib ko. Kaya walang sisiwa na kapatawaran sa pusong pinaging bato ng kanilang kalupitan! Makapalang ulap. Mukhang uulan na. Saan kaya ako pwedeng sumilong? Narito ako sa highway. Sana naman makakita ako ng waiting shed. O kahit anong may atip na masisilungan ko. Pag inabutan ako ng ulan, baka lagnatin na naman ako. Aba, may basyo ng plastic na pinag-inuman ng soft drink. Ay, kaso nasa gitna ng kalsada. Ay, teka, titiyempo ako. Kukunin ko yung boteng plastic. Sayang din yon. Ayan, tatakbuhin ko. Kotse! Masasagasaan ako! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas.
Lola? Lola? Nasaktan ho ba kayo? Hindi naman. Oh, salamat na lang nakapagpreno ka. Akala ko mamamatay na ako. Nervous din ho ako sa inyo eh. Bakit naman kasi bigla kayong pumagitna sa kalye? Pupulutin ko lang sana yung boteng plastic na yun. Yung nasa gitna. Sir, pasensya na po ha. Oo, okay lang ho. Ako na ho ang kukuha sa bote. Eto na ho yung boteng muntik nyo ng pagbuwisan ng buhay. Maraming salamat. Sandali ho. Eto ho. Kunin nyo tong 200. 200. Opo. Ibibigay mo sa akin. Opo. Sige na po. Binubusinahan po tayo ng ibang motorista eh. Tumabi na ho kayo. At huwag po kayong ulit biglang gigitna sa kalye, ha? Ay, Ay, maraming salamat, Ane. Sige po. Nakakaawa naman ang matanda yun. Munti ko na siyang mapuntol. Ako, tama. Merong kalendarya din eh. Ale! Pagbilan nga ng kanin. Balot, ha? Ilang takal ho ng kanin, Lola? Isa lang, saka isang, pritong isda. Pwede ba pahingin lang ng sabaw? Ha? O, pengi raw na sabaw si Lola. Salamat. Kailang ulit masasayaran ng kanin at ulam ang tiyan ko. Salamat sa lalaking yon. Binigyan niya ako ng 200. Dahil doon sa pera niya, makakakain ako ngayon ng maayos na hapunan. Joseph, pasensya ka na sa pagtataas ko ng boses sa'yo kahapon, ha? Sorry. Nadala ko ng emosyon ko, eh. Wala yun, Isabel. Naiintindihan kita. Salamat. Pero sana, wag mo na ulit pabanggitin na tungkol sa dating pamilya ko. Dahil hindi ko na sila pamilya ngayon. Kayo na ngayon ni Aya ang pamilya ko. At sina Inay Carol at Itay Delphine. At saka si Lolo Monching. Naisip ko kasi ikaw din ang mahihirapan kapag lagi kang may kimkim na galit. Hayaan mo na lang ako. Alam mo bang ang nanay at tatay ko matagal din nagkahiwalay? Nung dumating ka dun sa Cagayan, kapag babalikan lang nila, nang babae kasi si Papa eh. Kaya nagalit sa kanya si Mama. Pero bandang huli, iniwan din ni Papa yung babae niya at bumalik siya kay Mama. Hindi agad siya napatawad ng Mama ko. Pero iyak naman ang iyak ang Mama ko. Ibig sabihin, si Mama rin ang nahirapan sa paninigis niya kay Papa. Kaya pinayuhan si Mama ng tatay niya, ng lolo ko. Magpatawad daw ito nang gumaan ang dibdib. Yun lang naman ang gusto ko mangyari sa'yo eh. Yung gumaan ang dibdib mo. Masyadong malalim ng galit ko sa kanila. Pwede na akong mamatay nang hindi ko sila nakikita. Kita mo na? Yung ganyang salita mo, patunay lang yan na may dala-dala kang bigat at pait sa dibdib mo. Masisisi mo ba ako? Hindi kita pipilitan. Pero pag-isipan mo rin, pag nagpatawad ka,
ikaw rin ang makalalaya. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Mommy, nag-ring po ang cellphone niyo. Ay, naku, thank you, anak. Dinala mo pa dito ang cellphone ko. Akin na, sasagutin ko. Hello? Inay Carol? Isabel, umuwi muna kayo dito sa Cagayan. Bakit po? Anong nangyari dyan? Ang lolo Monching mo mahina na. Tinatawag ang pangalan mo. Sige po, Inay Carol. Uuwi agad kami. Sabihin niyo kay Lolo Monching, bukas na bukas din, nandyan kami. Isabel, relax lang. Kalmahin mo ang sarili mo. Sana abutan pa natin buhay si Lolo Monching, Joseph. Gusto kong mayakap ko man lang siya bago niya higitin ang kanyang huling hininga. Sandali lang naman ang biyahe natin eh. Nakakondisyon naman itong kotse. Bukas ng madaling araw, naroon na tayo sa Cagayan. Darating ba si Isabel? At ang apo ko sa tuhod na si Aya? Opo, Itay. Darating daw sila. Tinawagan po ni Carol si Isabel kahapon. Carol. Itay, narito lang po ako sa tabi ninyo. Tawagan mo ulit si Isabel. Sabihin mo, gusto lang magpaalam sa kanya. Itay, paparating na po sila. Kanina lang po nag-text na siya. Malapit na raw po sila. Lolo Monching! Salamat. Dumating ka na. Hinintay talaga kita. Natatandaan ko yung sinabi mo. Nang gusto mo ka, dumating na ang sandali. Ang gusto mo narito ka sa tabi ko. Lolo Monching, huwag po muna kayong aalis. Huwag po. Huwag po. Huwag muna. At lahat ay darating sa katapusan. Nararamdaman ko na. Huwag po. Nagpapasalamat ako dahil kahit di tayo magkatugo ay naramdaman ko. Minahal mo ako bilang tunay na lolo. Kasi po, minahal niyo rin po ako. Kayo po ang naging daan para makatakas ako sa impyernong buhay ko. Patawarin mo na siya, Isabel, para gumaan na rin ang dibdib mo. Para maging kumpleto ang kaligayahan mo. Lolo. Tandaan mo, hindi ka makadarama ng kumpletong kaligayahan sa buhay kapag may kimkim kang galit sa dibdib mo. Kaya ipangako, makikipagkasundo ka na sa iyong madrasta at sa mga kapatid mo sa ama, pati sa iyong amang si Fred. Kung mahal mo ko, mangangako ka sa akin. Sige po. Nangangako po ako. Salamat. Paalam na. Paalam. Lolo? Lolo Monching? Lolo?
DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Nakapagsasalita ka ng ganyan kasi hindi ikaw ang minaltrato. Hindi buhok mo ang halos maubos sa sabunot. Hindi ikaw ang nakaranas tadyakan sa mukha habang natutulog. Halos lumuha ako noon ng dugo dahil sa kaapihan na ramdaman ko. Kaya wag mo akong diktahan. Dahil sa ipinaranas nila sa akin, tumigas ang dibdib ko. Walang sisibol na kapatawaran sa pusong pinaging bato ng kanila. May ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Kadarating lang natin dito sa Manila. Papasok ka na ba agad sa opisina ninyo? Kailangan, Isabela. 1 linggo na akong absent sa trabaho. Kasi, hinintay nating mailibing si Lola Monching. Tiyak, tambak na ang paperwork sa office desk ko. Ay, siya nga pala. Yung pangako mo kay Lola Monching, ha? Tutuparin mo ba yan? Nangako ako. At yun daw pangako sa isang taong mamamatay na dapat tinutupad. Gusto mo samahan kita? Hindi. Ako na lang. Pag nasundo ng school ba si Aya, pupunta ako sa squatters area. Alam mo, natutuwa ako para sa'yo. Ay, siguro nga, panahon na rin para sarahan yung isang malungkot na chapter ng buhay ko. At saka aminin ko sa'yo, namimiss ko rin naman si Papa. Ay, kumusta na kaya siya? Yan nga ba sinasabi ko eh. Kung hindi pa sa pakiusap ng isang taong mamamatay na, hindi pa lalambot ang puso mo. Malaki na ipinagbago ng squatters area ito. Marami ng bahay na konkreto. Wala na yung dating mga giray-giray na bahay ng bata pa ako. Ito na yung Champaka Street. Bakit hindi ko makita ang dating bahay namin? Ayun. May matandang lalaki. Tatanong na lang ako. Magandang hapon po. Kayo ho ba si Mang Pilo? Ay, ako nga, Ineng. Sino ka ba? Bakit mo ako kilala? Mang Pilo, ako po si Isabel. Yun pong anak ni Fred. Yun pong nagsa-Saudi. Ikaw yung dalagitang inaapi-api noon ni Nona. Ako nga po. Mukhang umasenso ka. Mukhang mayaman ka na. Ay, hindi naman po. Nakakaraos lang po. Napasyal po ako para kumustahin po ang papa ko. Bakit hindi ko makita ang bahay namin dati? Ayan ang dating bahay ninyo. Iyan po? Oo, hindi mo na nga lang makikilala dahil malaki na iginanda. Iba na kasi may-ari na ipakongkretot na paggawa ng 2nd palapag. At todo may pintura pa. Saan na po nakatira si na papa? Bakit? Hindi mo ba alam ang nangyari sa papa mo? Bakit po? Ano po ba nangyari kay papa?
Namatay sa Saudi si Fred. Nasunog daw ang tinitira nilang bila. Nang iwi rito ang bangkay, hindi na binuksan ng ataol kasi nga sunog na sunog daw. Wala na si Papa. Naglayas ka noon, hindi ba? Dahil minamaltrato ka ni Nona. Ayun, mga 3 buwan siguro, dumating na ang balitang namatay ng araw si Fred sa sunog. Hindi na pala kami magkikita ng Papa ko. Oo nga. Puntod na lang niyang makikita mo. Ang mga kapatid ko sa ama. Nako, wala na akong balita. Iniwan nilang madrasta mo. Pero ang masugit na si Nona, andyan lang daw sa may highway, pakalat-kalat. Ano ang ibig ninyo sabihin? Palibasa masama ugali. Ayaw, nakarmas siya. Tinubuan ng bukol sa suso. Cancer daw. Ipinatanggal, kaya naisangla muna yung bahay ninyo bago tuluyang naipagbili. Ngayon, wala siyang bahay. At para may makain, namumulot siya ng mga plastik at karton saka ibinebenta sa junk shop. Ay nako, kahabag-habag. Kahit naging malupit siya sa'yo, mababagbag din ang kalooban mo kapag nakita mo siya. Nawalang lahat ang kanyang kahambugan. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Fred, eto na naman ako. Narito ako sa harap ng puntod mo. Pasensya ka na, ha? Isang maliit na kandila lang ang dala ko. Ni isang bulaklak, hindi kita maibili. Kasi kung alam mo lang, hirap na rin ako. Kung maaari nga lang, gusto ko sumunod na rin sa iyo. Wala nang mawala ka. Kawindang-windang na ang buhay ko. Saka dito na lang ako natutulog. Ang bahay na naipundar mo, wala na, naibenta ko. Nona, Kapilo, kayo pala. may kasama akong gustong dumalaw sa puntod ni Fred. Ay, sino ba siya? Ang anak ni Fred sa kanyang unang asawa, si Isabel. Ikaw? Si Isabel? Ako nga ho. Tumabi ho kayo dyan. Ilalagay ko sa harap ng puntod ni Papa itong bulaklak na dala ko. Galit ka pa rin ba sa akin? Hindi lang ako galit sa inyo. Nasusuklam ako sa inyo. Ano sa palagay mo, Carol? Tinupad kaya ni Isabel ang pangako niya kay Itay? Kailangan to pa rin niya yun. Nangako siya sa isang mamamatay na. Noong naroon pa tayo sa Maynila, lihim din akong nagngingit-ngit sa inis kapag naririnig kong sinasaktan ni Aling Nona si Isabel. Abay, sino bang hindi? Pati nga ako eh. At laking tuwa ko nang bigla na lang dumating dito noon si Isabel. Pinuna ni Isabel ang malaking kakulangan sa pagsasama natin. Kinumpleto niyang buhay nating mag-asawa. Patay na ang papa mo?
Oo, Joseph. Matagal na pala. Mga 3 buwan daw mula nang maglayas ako. Namatay din daw si Papa sa sunog. Natupok daw yung villang tinitirhan nila sa Saudi. Kaya pala, hindi man lang niya ako hinanap. Ang lungkot naman. Puntod na lamang ni Papa ang nakita ko. Pero ano ba yung nicho? Semento lang yun na nilagyan ng lapid, ah. Tinalaw mong kanyang puntod? Oo. At inabutan ko doon ang dating madrasta ko. Basurera na siya. Nanlilimahid. Parang pulubi. At nang makita ko siya, nanariwa ang galit ko sa kanya. Akala ko ba... Nangako ako kay Lola Monching. Pero ang papa ko lang ang kaya kong patawarin, Joseph. Pero si Tita Nona, ramdam ko, nasusuklam pa rin ako sa kanya. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Isabel, mangako ka. Mangako ka. Mangako ka. Lola Monching! Sabel? Sabel? Sabel, gumising ka. Sabel! Lolo! Lakas na sigaw mo. Tinawag mo si Lolo Monching. Nagagalit sa akin si Lola Monching. Hindi yung magagalit sa'yo. Mahal na mahal ka noon. Napanaginipan mo lang siya kasi sinusumbutan ka siguro ng konsensya mo. Kasi sumira ka sa pangako mo kay Lolo Monching. Para talagang hindi ko pa kayang patawarin si Tita Nona. Ano bang kahilingan ng anak nating si Aya sa birthday niya? Hindi ba? Ang gusto niya, mamigay tayo ng pansit at sandwich sa mga pulubi dyan sa may highway? Oo nga. At gusto ko rin naman, nakakaawa naman ang mga pulubing yun. Papakain ka sa mga pulubi. Papakitaan mo sila ng malasakit. Pero yung isang taong kahit naman papano ay nagkaroon ng kaugnayan sa buhay mo, bakit hindi mo magawang limusan ang awa? May isang prinsipyong itinuro sa akin ng mga magulang ko, Isabel. Bago ka maging mabait sa ibang tao, maging mabait ka muna sa pamilya mo. Kapag hindi natin nagawa yan, ang lahat ng kawang-gawang gagawin natin ay puro paimbabaw lang. Ang lamig. Butas-butas na kasing yung plastic na itinakip ko dito sa aking kariton. Ay, kahirap matulog pag ganitong basa-basa pa itong kumot ko. Tapos ay umaambon-ambon pa. Ay, lalo ako magkakasakit nito. Kaganito ang buhay. Buti pa, mamatay na lang ako para tapos na. Tita Nona? May tumatawag sa akin na. Ay, sino ka ba? Bakit mo ako tinatawag? Tita Nona,
Ako po ito, si Isabel. Isabel? Bumangon na po kayo dyan. Maambon na po eh. Baka abutin kayo ng malakas na ulan dyan sa inyong kariton. Dito talaga ako natutulog. Ayun pong kotse namin. Naghihintay sa atin ang asawa ko. Isasama ko na po kayo. Ipagagamot ko kayo. At doon na po kayo sa amin titira. Hindi niyo po kailangan tumira sa lansangan. Sasama mo ko? Tutulungan mo sa kabila ng mga nagawa ko sa'yo. Masakit po talaga ang mga ginawa ninyo sa akin. Pero naisip ko rin po, iyon ang naging daan para mapunta ako sa isang lugar na makakatagpo ako ng mga taong mag-aaruga sa akin. At higit po sa lahat, yun din ang naging daan para makilala ko ang lalaking mamahalin ako at bibigyan ng magandang buhay. Natutuhan ko po. Lahat palang pangyayari sa buhay natin ay may rason. Tayo na po. Sa ginawa mo ito, para akong binigyan ng mag-asawang sampahan. Iyak-iyak ako sa sarili ko. Isabel. Hindi ako natandana. Tahan na po. Tama po ang asawa ko. Kapag pinatawad ko kayo, ang sarili ko rin ang bibigyan ko ng pabor. Kasi makakalaya na ako sa galit na nagpapabigat sa dibdib ko. Magkakasama na po ulit tayo. At sama-sama ulit tayong tatanaw sa pangako ng bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.